Narito ang mga kwentong dapat mong panoorin bago ka matulog. Simulan natin sa kwento ni Sender tungkol sa tiyo niya na may kakaibang kilos lalo na paggabi. Nagsimula ang kwento niya sa "Ako mismo ang nakakita." Kaya hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isip ko ang lahat. May tiyo ako na nakatira sa dulo ng baryo. Luma ang bahay niya, kahoy at yero, at sa likod ay may bakanting lote na puro damo at lupa. Doon daw siya gumagawa ng tuyo. Iyon ang dahilan kung bakit gabi siya gising at halos hindi natutulog. Gabi raw kasi mas malamig at mas tahimik, mas madaling maghanda ng isda. Noong una, naniwala ako. Normal lang naman sa probinsya ang magtuyo ng isda. Pero napansin ko, iba ang galaw ni Tiyo. Tuwing gabi, may naririnig akong tunog sa likod ng bahay. Parang may hinihiwa. Paulit-ulit. Mabagal pero siguradong sigurado ang galaw. Minsan, sumilip ako sa bintana. Nakatalikod si Tiyo. May hawak siyang itak. Hindi ko makita kung ano ang hinihiwa niya, pero may amoy. Hindi amoy isda. Mabigat sa ilong. Parang hilaw na karne na matagal nang nakabukas. Kinabukasan ng umaga, naisipan kong tingnan ang mga nakabilad sa likod. May mga tuyo nga na nakahilera sa kawayan. Mukha silang normal sa unang tingin. Pero sa bandang dulo, may nakita akong iba. Isang malaking balat ang nakabilad. Kulay maputla, makapal, at may bakas ng buhok sa gilid. Hindi iyon balat ng isda. Kahit anong pilit kong isipin, hindi ko maikakaila ang hugis. Hugis tao. Nanlamig ang katawan ko. Parang may biglang humigop ng lakas ko. Napaatras ako nang marinig ko ang boses ni Cho sa likod ko. "Huwag mong gagalawin," sabi niya. Kalmado pero mabigat ang tono. Hindi pa tuyo. Hindi ako nakapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mata ang nangiti. Pagkatapos, kinuha niya ang balat at binaligtad na parang ordinaryong isda lang. Simula noon, hindi na ako tumatagal sa bahay nila kapag gabi. At tuwing nakakakita ako ng tuyo na nakabilad sa araw, hindi ko maiwasang isipin kung sigurado ba talaga akong isda iyon. Minsan, mas mabuting huwag alamin kung saan galing ang mga bagay na araw-araw nating nakikita. Kasi kapag nalaman mo na, hindi mo na kayang ibalik ang dati mong pananaw. Hindi madali ang maging OFW, pero paano kung ang nakilala mong ate ay nagbago matapos niyang mangibang bansa? Kakayanin mo ba kung ikaw ang nasa kalagayan ni Sender? Ang ate ko nang umuwi siya galing abroad. Halos hindi ko siya nakilala noong sunduin namin siya sa airport. Ang dati niyang bilugang muka, parang numipis. Ang dating masigla, naging tahimik. Akala namin pagod lang siya sa biyahe. Noong mga unang araw, okay pa. Nakikipag-usap siya kahit kaunti. Pero napansin ko agad na may kakaiba. Hindi na siya sumasabay kumain sa amin. Tuwing tatawagin siya ni Mama para maghapunan, sasabihin lang niya, "Busog pa ako." O kaya, "Mamaya na lang." Hanggang sa dumating ang mga gabing hindi na talaga siya lumalabas ng kwarto. Tuwing 11:00 ng gabi, may maririnig akong kaluskos sa taas. Parang may kinakaladkad. Isang gabi, umakyat ako para silipin siya. Tahimik ang buong bahay. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto niya, may kakaibang amoy. Hindi ko maipaliwanag. Parang halo ng panis at bakal. Nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nakatalikod sa akin. May hawak siyang mangkok. Hindi ko makita ang laman, pero may tumutulo sa sahig. Tumawag ako. Dahan-dahan siyang humarap. Nanlaki ang mata ko, namumula ang gilid ng labi niya. Ang ngiti niya, hindi ko kilala. Hindi yun ngiting ate ko. Parang pilit, parang gutom. Isinara ko agad ang pinto at bumaba ng hagdan. Nanginginig ang tuhod ko. Kinabukasan, sinabi ko kay Mama ang nakita ko. Pero sabi lang niya, baka namamalikmata lang daw ako. Pagod lang. Pero hindi ako nagkamali. Isang gabi, nagising ako dahil may mahinang tawa sa labas ng kwarto ko. Mabagal ang yabag. Huminto sa tapat ng pinto ko. May naramdaman akong mainit na hininga sa siwang ng pinto.
At sa kanya sinabi, mahina pero malinaw, ayaw mo bang kumain kasama ko? Hindi na ako sumagot, hindi ako gumalaw, hanggang sa marinig ko siyang umalis, pabalik sa taas. Kinabukasan, wala na ang ate ko sa kwarto niya. Bukas ang bintana. May mga bakas ng paa sa bubong. At sa mesa sa kusina, may mangkok na may lamang hindi ko na gustong alamin kung ano. Simula noon, hindi na namin binabanggit ang pangalan niya. Pero tuwing gabi, kapag may naririnig akong kumakaluskos sa bubong, alam ko, hindi talaga siya umalis. Ang malalaking puno ay maganda tignan sa umaga, pero mag-ingat ka kapag sumapit na ang gabi kasi minsan ito ang pinagmumulan ng kababalghan. Pakinggan ang pangatlo nating kwento. Bigla ang may tumatawa sa malaking puno kahit walang tao. Tahimik ang lugar namin tuwing gabi. Probinsya kasi at malayo ang mga bahay sa isa't isa. Sa gitna ng daan pauwi, may isang malaking puno ng acacia na matagal nang nandoon. Sabi ng matatanda, bago pa raw sila ipanganak, nandoon na ang punong iyon. Makapal ang katawan, malawak ang sanga, at kahit tanghali, madilim sa ilalim. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Bandang 11:00 na. Pagod ang katawan ko at gusto ko na lang makarating sa bahay. Paglapit ko sa puno, bigla akong napahinto. May narinig akong tawa. Hindi malakas, hindi rin mahina. Sakto lang para marinig mo at mapaisip kung totoo ba o guni-guni lang. Tawa ng lalaki, mabagal, parang pinipigil. Huminto ako at tumingin sa paligid. Wala namang tao, walang motor, walang ilaw ng bahay na bukas. Tahimik ulit ang paligid, kaya naglakad na lang ako. Pero pagdaan ko mismo sa ilalim ng puno, narinig ko ulit ang tawa. Mas malapit, parang nasa taas ko lang. Napatigil ako at napatingala. Nanginginig ang mga dahon kahit walang hangin. Wala akong makita, pero ramdam ko na parang may nakatingin. May tao po ba dyan? Tanong ko, kahit alam kong wala dapat sumagot. Biglang tumigil ang tawa. Akala ko tapos na. Pero ilang segundo lang narinig ko ulit. Mas malakas na ngayon. Parang natutuwa. Parang may nakakatawang nakita. Hindi na ako lumingon. Tumakbo na ako pauwi kahit nanginginig ang tuhod ko. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako at pawis na pawis. Kinabukasan, kinuwento ko sa nanay ko ang nangyari. Bigla siyang natahimik. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtaka. Matagal na yung puno, sabi niya. Kapag may naririnig kang tawa, huwag kang lilingon. Ibig sabihin napapansin ka. Mula noon, hindi na ako dumadaan sa ilalim ng punong iyon kapag gabi. Kahit mas malayo ang lalakarin ko, mas pipiliin ko na iyon. Kasi minsan, ang mas nakakatakot ay hindi ang nakikita mo, kundi ang alam mong nandoon lang siya, nagmamasid, at natatawa habang dumadaan ka. Ang pagiging call center agent ay hindi madali kasi kulang ka pa sa tulog at minsan may mga nilalang pa na gustong kunin ang atensyon mo. Tunghayan ang susunod nating kwento tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa BPO. Multo sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Gabi-gabi akong pumapasok sa call center na pinagtatrabahuhan ko. Graveyard shift ako, kaya sanay na ako sa puyat, sa kape, at sa lamig ng opisina. Tahimik ang paligid tuwing hating gabi. Puro ilaw ng monitor ang nakikita ko, tapos paulit-ulit na boses ng mga kausap naming customers headset. Noong una, normal lang lahat. Pare-pareho ang rutina ko. Pasok, login, tawag, pahinga, tapos uwi na pag umaga. Pero may mga gabi na parang may mali. Hindi ko lang pinapansin kasi pagod lang siguro. May isang bakanting cubicle sa dulo ng floor. Matagal na raw iyon walang gumagamit. Sira daw ang computer at minsan nawawalan ng ilaw sa area na iyon. Sabi ng iba, huwag na raw lapitan lalo na paglampas 12:00 ng madaling araw. Natawa lang ako noon. Hindi ako ganoon kapraning. Isang gabi, kulang kami sa tao. Nilipat ako ng supervisor malapit sa bakanting cubicle. Wala raw choice kasi
Puno na ang ibang station. Medyo nag-alangan ako pero pumayag pa rin. Trabaho lang naman. Habang nakaupo ako roon, napansin kong mas malamig kaysa sa ibang lugar. Kahit naka-jacket na ako, parang tumatagos ang lamig sa balat ko. Pinilit kong mag-focus sa tawag. Ayokong mapagalitan dahil sa stats. Bandang 12:30, may narinig akong parang may nagtatype. Mabilis at tuloy-tuloy. Akala ko may biglang umupo sa bakanting cubicle. Luminga ako pero wala naman akong nakita. Patay pa rin ang monitor doon. Binaliwala ko na lang at nagpatuloy sa trabaho. Ilang minuto pa, may pumasok na tawag. Pagkasagot ko, walang nagsasalita sa kabilang linya. Puro static lang. Tinawag ko ang customer pero walang sagot. Biglang may mahinang boses na pumasok sa headset ko. Nanlamig ang batok ko. Hindi iyon boses ng customer. Parang pagod, mahina, at malapit sa tenga ko. Agad kong binaba ang tawag. Nanginginig ang kamay ko habang tinitingnan ang screen. Walang record ng call. Tumingin ako sa paligid. Tahimik ang buong floor. Lahat busy sa kani-kanilang tawag. Walang pumapansin sa akin. Sinubukan kong tumayo at lumayo pero biglang nag-flicker ang ilaw sa dulo. Sa bakanting cubicle, biglang umilaw ang monitor. May nakaupo roon. Babae. Naka-headset. Nakayuko. Hindi ko makita ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok. Nakasuot siya ng lumang uniforme ng kumpanya namin. Iyong design na matagal nang pinalitan. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses sa bibig ko. Parang naipit ang lalamunan ko. Tinitigan ko lang siya. Maya-maya, huminto ang pagtatype niya. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Maputla ang mukha niya. Lalim ng eye bags niya na parang hindi na natulog ng ilang linggo. Nakangiti siya pero hindi masaya ang ngiti. Parang pilit. Overtime na naman, sabi niya. Direkta siyang nakatingin sa akin. Napapikit ako. Wala na siya. Patay ulit ang monitor. Parang walang nangyari. Tumakbo ako papunta sa pantry. Doon ko nakita ang isa kong ka-team. Tinanong niya kung okay lang daw ba ako. Kasi sobrang putla ko raw. Hindi ko alam kung paano ko ikukwento ang nakita ko. Sinabi ko na lang na nahilo ako. Kinabukasan, nagtanong ako sa matagal ng empleyado. Dahan-dahan siyang nagsalita. May dating agent daw na namatay sa floor na iyon. Sobrang sipag daw. Ayaw umuwi. Laging nag-o-overtime kahit may sakit na. Isang gabi, bigla na lang daw siyang bumagsak sa station niya. Doon mismo sa bakanting cubicle. Simula noon, may mga nakakakita raw ng babaeng naka-headset tuwing hating gabi. Madalas daw sa mga bagong empleyado nagpapakita. Sinubukan kong magpalipat ng schedule pero hindi pumayag ang management. Kailangan daw ako sa team. Wala raw problema sa floor ayon sa kanila. Gabi na naman ngayon. Nasa parehong station na naman ako. Tahimik ang paligid. Biglang umilaw ang monitor sa bakanting cubicle. May bagong tawag na pumasok sa headset ko. Bago tayo magpatuloy sa ating mga kwento, like and comment ka naman para sumikat na ako. Anyway, salute sa lahat ng call center agents na nagsasakripisyo para sa pamilya. Ang susunod naman nating kwento ay tungkol sa aswang. May paraan ang mga aswang para mapadami sila. Sabi ng lola ko, kapag nakain mo ang laway nila o pagkain na may laway nila, ay magiging aswang ka na rin. Pakinggan natin ang kwento. Uy, si Ashley oh. Aswang daw yan. Umiiwas talaga kami kapag nakikita namin si Ashley. May mga bulong-bulungan kasi sa school na aswang daw siya. Tahimik siya palagi, walang kaibigan, at parang may kakaiba sa tingin niya. Kapag dumadaan siya, automatic kaming lumalayo. Isang araw, bigla siyang nagdala ng lumpia sa classroom. Mainit pa at ang bango. Isa-isa niya kaming inabutan. Doon kami nagtaka kasi hindi naman siya friendly dati. Ngumiti siya habang namimigay, pero hindi ko alam kung bakit parang may mali. Tinanggap ko ang lumpia, pero hindi ko kinain.
May kaba akong naramdaman kaya palihim ko itong itinapon sa gilid ng school sa may damuhan. Hindi ko sinabi kahit kanino. Kinagabihan, biglang nag-ingay ang GC ng klase namin. Yung mga kaklase kong kumain ng lumpia, nagchat-chat na sobra raw ang paglalaway nila. Akala nila biro lang noong una, pero tuloy-tuloy raw kahit hindi sila gutom. Kinabukasan, nagkagulo sa school. Lumusob ang mga magulang ng mga kaklase ko. Galit na galit. Sabi nila, hindi na raw normal ang kilos ng mga anak nila. Tulala, matamlay, at naglalaway ng walang tigil. May ilan na parang hindi na sila kilala. Pag uwi ko, ikinuwento ko lahat kay Lola. Bigla siyang namutla. Sabi niya, yang gaw raw iyon at kaya pa raw niyang tulungan. Isa-isa nilang binisita ni Lola ang mga kaklase ko para gamutin. Yung iba gumaling. Pero may ilan na sobrang lala na raw. Hindi na raw umabot sa gamutan. Pagkalipas ng ilang araw, may balitang may mga batang bigla na lang nawala. Hindi na nakita. Sabi ng mga magulang, parang naglaho na lang. Pagkatapos noon, hindi na rin nakita si Ashley at ang lola niya. Parang bula silang naglaho. Kahit ngayon, nagpapasalamat ako na hindi ko kinain ang lumpia na yun. Kasi baka isa na rin ako sa kanila. Sana magsilbing aral ito sa lahat. Hindi lahat ng libre ay dapat sunggaban. At mag-ingat sa kinakain, lalo na kung galing sa mga taong hindi mo lubusang kilala.